Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Binabati po natin ang ating pong mga listeners ngayon dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at saka Baler. Siyempre, binabati rin natin yung nandiyan sa Nueva Ecija, sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bataan at saka sa Zambales, no? At diyan sa Bulacan. Siyempre binabati rin po natin yung mga nasa Cavite, all the way to Laguna at Batangas at sa Mindoro, no? At siyempre, magandang umaga dito po sa ating pong Metro Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito po ang inyong Kuya Bong. Nakikinig kayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? No? Ito po yung mga iba, yung paano maging matalino sa pagpili. No? Paano nga ba talaga? Parang hindi maganda yata yung mga pinipili po natin. No? May kahihinatnan ba ang pagpili ko? No? Bakit parang laging mali ang aking mga desisyon? Paano ako pipili para sa Panginoon? Yan. So, ikaw ba ay naghahanap kung paano ang magiging pagpili sa buhay mo, no? Maging maayos. So, magang ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Ang mga pangako ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya huwag kang aalis, no? Tayo po ay patuloy ng mag-aral ng salita ng ating Panginoon dito sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. So ang focus natin ngayon, ang topic ay using your free will wisely. No? Paano ba natin pa magagamit yung ating pong free will, yung matalino nating pagpili? Tayo po kasi binigyan ng ating Panginoon ng kalakasan o yung responsibility na tayo po ay magpili. Binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon. No? Hindi tayo sinasakal ng ating Panginoon. Hinahayaan tayong pumili. Siyempre, nais kasi ng ating Panginoon yung pagpili natin sa Kanya ay dahil sa minamahal natin siya. So, dito po sa Deuteronomy 30:19, eto po ang sabi, "This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live." No? Napakaganda po, binabanggit po dito. Tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng pagpili. Anong pipiliin natin? Tayo ba ay gusto nating mabuhay o gusto natin ng kamatayan? Gusto po natin ba ng kaligtasan o gusto natin ng parusa? No? Yan po ay nasa atin po yan. Actually, si Adan at saka si Eva, ibinigyan din ng pagpili ng ating Panginoon. Nung sinabi ng ating Panginoon, pwede mo kainin ng lahat ng mga bunga ng punong kahoy dito sa halamanan, pero pinapili sila. Meron lang isa. Oh, anong gusto mo? Yung maraming pwedeng kainin o yung isa na hindi pwedeng kainin? Unfortunately, ay pinili ni Eva na kainin yung pinagbabawal ng ating Panginoon. Pero ito naman ay sa udyok ng kaaway ng serpent, which is Satan, no? Kaya ang pagkakaiba ni Satan o ni Lucifer at ni Eva, si Lucifer pinili niya na kahit kilala niya ang ating Panginoon, nakakausap niya ng mukhaan, he rebelled against God. Si Eva, she was deceived dahil may deception na nangyari. No? Siya po iniloko ng kaaway. Niloko siya ni Lucifer, ni Satanas. No? So that's the difference. Pero hindi naman pwedeng sabihin na bakit niloko siya, bakit siya ay paparusahan. Actually, meron talagang parusa. Pero ang binigay ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ang ating pong acronym, medyo marami po yung acronym natin, maraming letra. Choices, no? Yan po ang acronym po natin. Isulat niyo na sa inyong mga notebook. Choices, CHOICES. Choices. C, consider. H, honor. O, obey. I, invest. C, control. E, evaluate. And S, seek God. Okay? So, yan po. Isa-isayin po natin yan. So, hindi po, para hindi nyo makalimutan. So, choices. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagpili.
binigyan tayo ng ating Panginoon ng mga choices, no? Ano ba ang gagawin po natin? Magpupili ba tayo para sa ating Panginoon? So isa-isahin po natin ito. C, consider the consequences. Okay? So ano daw po yung dapat natin gawin? Letter C sa ating pong acronym na choices. Consider the consequences. Isaalang-alang po natin yung magiging bunga ng ating pong pagpili. No? Ang bawat pagpili po kasi na gagawin po natin sa buhay natin ay merong kahinatnan. Ito ay maaaring maging mabuti o masama. At kailangan tayong maging matalino sa paggamit natin ng malayang kalooban po natin. Na ito po ay siyempre nangangahulugan ito na pag-iisip kung paano makakaapekto sa atin yung mga desisyon natin sa kinabukasan at sa ating relationship at sa ating pananampalataya. So, ano po yung C? Kailangan ay consider the consequences. Sa Galatians 6:8-7, ito po ang sabi, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sow to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. No? So yung po pala mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay pumipili, meron po itong consequences. Kaya nga sinasabi dito sa Galatians 6:7-8, ang Diyos po ay hindi siya mabibigo, no? Inaani po natin ang ating pong itinatanim, no? Ang ating pong hinahasik, ito po ba ay makakalugod sa atin? Kung ito ang pagpili natin ay dahil sa laman, ay mapapahamak po tayo. Pero kapag ang pinili po natin ay ikalulugod ng banal na spirito, ay aani tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun lang po kadali. Either left or right, good or evil, flesh or desires, or sa spirit ng ating pong pagpili. So yan po, dalawa, left or right or wrong, or light or darkness. No? Ano bang pipiliin po natin? Buhay na walang hanggan o buhay kapahamakan? Sa Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Napakaganda po nito, no? Paalala po sa atin, merong mga pagkakataon, mga kaibigan, na akala natin yung pinipili natin ay tama. Pero, ang huli po pala nito ay kamatayan. No? Kaya kailangan po nating tingnan ng mabuti kung ano pala ang mga consequences. Binigyan tayo ng ating Panginoon pag-iisip at makikita po natin kung ano yung mga consequences. Kaya nga po, ang sabi ni Sean Covey, we are free to choose our paths, but we can't choose the consequences that come with them. No? Malaya po tayong pumili ng ating pong landas, pero hindi natin pwedeng piliin kung ano yung kahihinatnan ng ating pong pagpili. No? Halimbawa, mali yung pinili mo. Ikaw ay halimbawa naninigarilyo, ikaw ay umiinom ng alak, pinili mo yan. So ano yung consequences? Maaaring ikaw ay magkaroon ng cancer sa baga o ikaw ay magkaroon ng ibang cancer. No? Cancer sa tiyan, cancer sa throat, dahil sa ikaw ay umiinom. No? So marami pang ibang pwede, pero hindi mo yan pwedeng piliin. Hindi pwedeng inom ka ng inom ngayon, tapos okay ka lang dahil meron talagang mga consequences. Okay? Choices, sabi ni Edwin Markham, are hinges of destiny. Talaga po. No? Yung kung ano yung magiging kinahinatnan natin, kinabukasan natin, ay depende doon sa mga pinipili po natin sa mga choices. So C, no, kailangan po, no, mga kaibigan, ay consider the consequences. Tingnan po ninyo kung ano yung mga kahinatnan, yung inyong pagpili. Okay, so H, honor God in your decisions. Napaka-importante na igalang po natin ang ating Panginoon kapag tayo po ay nagdedesisyon. No? Ang kalayaang pagpasya ay dapat gamitin na paraan para po parangalan ng ating Panginoon. Ang pagpili ng katuwiran
kaysa sa kasalanan ay nagpapatibay po sa ating kaugnayan sa Kanya. So 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. No? Ito po ay isa sa paalala po sa atin na kung tayo man ay kumakain o tayo po ay umiinom o ano man yung ginagawa natin, dapat gagawin po natin to sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. So ano po ba yung ginagawa po ninyo? Tingnan po ninyo yan. Ito po ba ay nakikipagtsismisan kayo, nag-uusap kayo tungkol sa buhay ng mga buhay, ikaluluwalhati ba ng ating Panginoon yan? Okay? Kung kayo ay kumakain ng mga bagay na makakasama sa inyo, no? Ipapinapanalangin nyo pa, no? Na ito ay pagpalain ng ating Panginoon, pero alam naman ninyo makakasama, no? May nakita na po ba kayo na naninigarilyo, na nananalangin? At hihit-hit siya ng ganyan. Sabi, Panginoon, sana makabuti sa katawan ko. Wala po. Wala pa ako nakita na naninigarilyo, na nananalangin muna bago manigarilyo. No, wala pong gano'n. Kasi alam niya, talaga yung gagawin niya, ay hindi makakabuti sa kanyang katawan. Lalo na halimbawa, nandun sa bar, umiinom. Panginoon, sana po itong alak na to. Wala pong ganun. Kaya nga, tingnan po natin mga kaibigan, no? Kung ano man yung ginagawa natin, kumakain tayo, umiinom na tayo, ay ito ay gawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Si Pope John Paul II, ito pong sabi, freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do with what we ought. So, ang kalayaan po ay bumubuo, no? Sabi po ni Pope John Paul, ang kalayaan ay hindi binubuo sa paggawa ng gusto natin, ngunit sa pagkakaroon ng karapatang gawin ang nararapat. Yun po talaga yung kalayaan, na gawin ang mas mabuti, ang mas nararapat. Si Peter Marshall ay nagsabi, the measure of a life is not its duration, but its donation. So, napaka-importante na kahit mahaba ang buhay ninyo, kung wala naman kayong ginagawang mabuti, kahit mahaba ang buhay ninyo kung puro masama naman ang ginagawa, hindi naman ito nakakalugod sa pangalan ng ating Panginoon. So, H, honor God in your decisions. Okay? And letter O, no? Obey God's word, no? Napaka-importante na sundin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan tayo ng ating Panginoon ng malayang pagpasya. Ngunit ang kanyang salita ay nagbibigay ng patnubay upang magawa natin ang maayos na pagpili na ayon sa kanyang kalooban. Ang pagsunod po ay humahantong sa mga pagpapala at spiritual na paglago. No? John 14:15, ito po ang sabi, if you love me, keep my commandments. No? Napakaganda ng binanggit po dito sa John 14:15. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Sundin natin ang kanyang mga utos. Sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. No? Yung salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay ilawan sa ating pong mga paa at liwanag sa ating pong mga landas. No? Kaya kailangan po natin na basahin ang salita ng ating Panginoon at tayo ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. Ang napakaganda ng binabanggit dito ni Billy Graham. To obey God is better than sacrifice. Actually, ito po sa banal na kasulatan. No? Nung nangyari kay Saul, sa halip na sundin niya yung utos ng ating Panginoon, ay hindi niya pinatay yung mga dapat patayin. Kinuha niya, sabi niya, yung mga baka ay matataba. No? Kunin ko to. At ako ay magbibigay ng sacrifice. Pero isa lang naman yung sinacrifice niya. Yung iba ay kinuha niya. Hindi siya sumunod sa utos ng ating Panginoon. Hindi in-honor ng ating Panginoon yung sacrifice nitong si Saul. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Sabi ni Rick Warren, God's will is not automatic. It requires obedience. No? Kailangan po yung kalooban ng ating Panginoon, hindi po automatic ito na mangyayari sa atin. Kailangan alam po natin ang salita ng ating Panginoon at susundin natin ang salita ng ating Panginoon. So letter O, obey God's word. Yan. At letter I,
nagmamadali tayo dahil marami marami po yung choices, no? Invest your free will in things that matter, no? Tayo daw po ay mag-invest, no? Maglaan tayo, ilaan natin yung ating pong pagpili sa mga bagay na mahalaga, no? Ang matalinong pagpili po kasi ay nangangahulugan ng paglalaan ng oras at lakas sa mga bagay na walang hanggan tulad ng pananampalataya, pagmamahal, kabaitan, at yung paglilingkod sa iba, no? Kaya napakaimportante mag-invest po tayo. Yung pagpili po natin ay gamitin po natin sa mga bagay na mas mahalalaga. Yan. Matthew 6:19 to 20. Ito po ang sabi, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal, but store up for yourselves treasures in heaven." No? Alam po natin ito, kailangan po tayo ay mag-impok. No? Hindi lang po sa bangko mag-impok katulad ng mga nakaraan natin na pag-uusap. Ang po natin ay mag-impok tayo ng mabubuting gawa. No? Dahil itong ganito, mga bagay na ganito na tayo sa pagtulong sa kapwa, yung pagmamahal sa iba, ay nag-iimpok tayo ng mas mahalagang bagay doon sa langit na bayan na walang makakasira. Kaya ang napaka-importante, no? Mag-invest po tayo ng tamang pagpili para sa ating Panginoon. Ephesians 5:15 to 16, ito pa ang sabi, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil." Ephesians 5:15 to 16, no? Kung gayon, ang sabi po dito, ingatan po natin mabuti kung papaano po tayo namumuhay, no? Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga pantas na ating pong binibigay ang lahat po ng pwede nating maging mabuting gawa. Dahil alam po natin, mga araw ngayon, no, ay ang panahon ngayon ay marami pong mga masasama. Okay? William James, ito po ang sabi niya, "The greatest use of life is to spend it on something that will outlast it." Ganda po, no? Ang pinakadakilang paggamit daw ng buhay natin ay yung paggastos nito o yung paggamit nito sa isang bagay na hihigit pa sa buhay natin. At ano po yung mga yon? Mas hihigit sa buhay po natin yung mabuting paggawa. Okay? Kapag tayo ay tumutulong sa iba, yan, naaalala po ito. At ito po ay we are storing something up in heaven kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti. Okay? John Maxwell, ang sabi po na, "Your choices today determine your future tomorrow." No? yung mga pagpili po natin ngayon, talagang ito ay tumutukoy kung ano yung hinaharap natin, kung ano mangyayari bukas, no? Kaya naman dito sa letter I, invest your free will in things that matter. Ano po ba ang ginagawa po natin, no? So, letter C, doon sa ating pong acronym na choices. C, control yung desires and temptations, no? Kontrolin daw po natin yung ating mga pagnanasa at yung mga tukso, no? Huwag tayong magpapatalo sa pagnanasa natin at yung ating tukso. Ang malaya po kasing pagpasya ay maaaring humantong sa kasalanan kung hindi po natin ito kontrolado. Tinutulungan tayo ng disiplina sa sarili na labanan ang tukso at gumawa ng mga pagpili na aayon sa plano ng Diyos, no? Kaya nga pa importante, control. Huwag kayong magparaya o huwag kayong magpadaya dahil kailangan natin na kontrolin yung ating pong pagnanasa at mga kontrolin po natin yung mga tukso na dumadating. Kung hindi po natin ito makontrol, tumakas tayo. Ang sabi nga dun sa prayer, "Lead us not into temptation, but deliver us from evil." No? Kailangan po tayong lumayo, no, sa mga tukso.
Wag lang po natin sabihin, "Tukso, layuan mo ako." Hindi po lalayo 'yan. Kailangan ikaw mismo ang lalayo. James 1:14-15, ito pong sabi, "But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death." No? O tuloy-tuloy po kasi yan, no? Parang steps yan eh. Na kapag ang bawat tao po talaga ay tinutokso, no? Kapag sila ay hinihila ng ano daw po una, sariling masamang pagnanasa at nahihikayat, no? Ganyan po talaga. Ano una, sabi po sa atin sa Psalms, yung puso natin ay pure evil, no? At tayo minsan, maraming mga pagkakataon, tayo mismo ang humihila sa ating sarili at tinutokso natin yung sarili natin. At kapag tayo po ay natukso, no, at tayo po ay ito po ay naglilihi ng pagnanasa, no? Nanganganak ng kasalanan. At ang alam natin, kasalanan ay the wages of sin is death, no? Kapag ito ay malaki na o ay nagsisilang sa kamatayan. Kaya napaka-importante po, no? Ano ang uunahin natin? Umalis tayo doon sa pagpili ng mga pagnanasa natin. Kailangan po ay isipin po natin yung pagpili natin. Let us control. Ito po ang sabi naman ng isang unknown author, "You are free to make whatever choice you want. But you are not free from the consequences of that choice." Talagang maaari kang pumili. Pero talagang tanggapin mo yung consequences kapag ayun ang pinili mo, no? Mahatma Gandhi, "Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes." No? Minsan talaga nagkakamali tayo. Minsan ayaw natin yung mga nangyayari. Minsan ay talagang nalulugmok na lang tayo doon sa mga maling mga choices at tayo po ay nagkakaroon na tayo ng mga consequences. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon din naman na tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon even though we have made choices na mali, no? Kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, ay pinapakinggan rin naman tayo ng ating Panginoon. Okay? So yan po, yung I, yung C pala, no? Control your desires and temptations. At punta tayo sa E. Evaluate your decisions regularly. Yan. Kailangan po natin suriin yung ating pong mga desisyon, no? Palagi, ano ba ang mga naging desisyon? Mahalaga po na pag nilayan po natin yung pinili po natin na ginawa. Ito po ay kailangan regular natin pong sinusuri yung ating pong sarili, no? At tutulungan natin yung sarili natin na maging kaayon sa kalooban ng ating Panginoon. 2 Corinthians 13:5, ito po ang sabi, "Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves." No? Suriin daw po natin yung ating pong mga sarili kung tayo pa rin ay nasa pananampalataya. Kailangan po ay manatili tayo sa pananampalataya at gawin po natin ang tamang pagpili. Sa Lamentations 3:40, ito po ang sabi, "Let us examine our ways and test them and let us return to the Lord." Suriin po natin talaga. Ito po ay magandang paalala po sa atin na lagi nating suriin ang ating pong mga lakad. No? Subukan po natin kung ano ba talaga ang nangyayari. At kung ito man ay nakakahiwalay sa atin o nakakapagpalayo sa atin sa ating Panginoon, ay tayo'y bumalik sa ating Panginoon. Sabi po ni Socrates, "An unexamined life is not worth living." Kung hindi po natin sinusuri ang buhay po natin, no, hindi po sulit na tayo ay nabubuhay. Kailangan po lagi nating alam kung ano yung mga nangyayari, kung saan tayo papunta. Si Claude Levi Strauss, ang sabi po dito, "The wise man doesn't give the right answers. He possesses the right questions." No? Kapag ikaw daw ay pantas, hindi mo laging alam o tama yung sagot. Pero
ikaw ay nagbibigay ng tamang katanungan, 'no? Tama ba ito? Ito ba ay makakatuwid sa aking landas? Ito ba ay makakaluwalhati sa ating Panginoon? Those are the right questions. At siyempre, kapag tayo ay pumili sa ating Panginoon, well, that is the right answer. At yung panghuli, S, seek God's wisdom in every choice. No? Kailangan po sa bawat pagpili po natin, umasa tayo sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Sa halip na tayo ay umasa sa ating pong sariling pangunawa. Kapag tayo po ay gumawa ng desisyon, kailangan po ay patnubay ng ating Panginoon ang ating tingnan. So James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously without finding fault, and it will be given to you. Kaya kung meron kayong gustong hingiin sa ating Panginoon, hingiin niyo po ang wisdom. Proverbs 3:6, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. No? Lahat mo ng pagsunod natin o pagpili po natin ay italaga natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon. At siya po ang magtatama ng ating pong mga landas. Sabi po ni Charles Spurgeon, God gives wisdom freely to those who asked for it. No? Kaya kung kayo ay gustong magkaroon ng mabuting karunungan galing sa ating Panginoon, ay hingiin po natin ito. Okay? So, ang ating Panginoon, binigyan tayo ng malayang pagpapasya. No, kailangan po ay maging responsible tayo sa ating pong pagpili. Isaalang-alang po natin kung ano yung mga mangyayari. Ilagay po natin ang ating sarili sa Panginoon, sumunod tayo sa kanyang pong mga salita at patuloy na suriin natin yung mga decisions po natin. So ano po yung ating acronym? Choices. C, consider the consequences. H, honor God in your decisions. O, obey God's word. I, invest your free will in things that matter. C, control your desires and temptations. E, evaluate your decisions regularly. And S, seek God's wisdom in every choice. No? Kaya napaka-importante sa ating pong buhay. Gamitin po nating malaya ang ating pong mga kalooban. Maging matalino tayo sa pagpili. Sa pagpili po natin, gawin po natin na ito ay huhubog sa ating kinabukasan. Piliin po natin yung buhay. Huwag po nating piliin yung kamatayan. Pumili tayo ng may karunungan. At most of all po, piliin natin ang landas ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka. Sa umaga po ito, patuloy na kami nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Marami po salamat, Panginoon. Binigyan niyo kami ng free will at freedom to choose. Hinihiling po namin, Panginoon, kami ay patuloy na samahan at gabayan sa aming pong pagpili. Maging sentro nawa ng aming pong pagpili ang inyong kalwalhatian at kayo ay maitaas sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Amin po kayong inaanyayahan sa susunod po nating programang muli at kayo nawa ay pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.